Basag ulo ba ang anak mo? Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para hindi ka magsisi. New day guys, new parenting content na naman po tayo. At ngayon daddy at mommy may importanteng bagay tayong pag-uusapan. Yan ay ang kumpiyansa na ipagtanggol ang sarili ng hindi nagiging marahas o basag ulo. Kaya ang shocking question po natin ngayong araw na to, basag ulo ba ang anak mo? Totoo lang guys, hindi po perpekto ang mundo. Hindi laging mabait ang mga tao nakakahalubilo ng anak natin. Minsan naman, marami napapanood yung anak natin na mali sa internet. Or worse pa, hindi napapalaki ng maayos ng ibang magulang yung mga anak nila. Bilang resulta, yung mga batang yon hindi alam kung anong tama at anong mali. Tayo bilang isang magulang, hindi natin kayang protektahan ng anak natin sa lahat ng oras. That is why, kailangan laging handa ang anak natin na magpakita ng lakas. Lakas po na hindi sa pamamagitan ng pakikipagsuntukan o pakikipag-away nila, kundi po sa paninindigan sa tama. Ultimate goal natin guys bilang isang magulang, turuan natin ang anak natin na protektahan ang sarili nila ng walang sugat at walang pagsisisi. Bilang isang tatay guys, masakit sa akin makita ang anak ko na binubuli o inaapi. Lalo na kung inaasar siya dahil sa itsura niya, o kaya naman dahil sa pananalita niya, katulad ng pagtatagalog kasi nahihirapan yung salita ko guys ang Tagalog O sa inyo naman may mga anak na lalaki, yung pinipilit o sinasali yung anak sa gulo o inuudyok makipag-away sa iba. Masakit yun guys. Na-realize ko guys, ang pinakamalaking paghahanda pala natin bilang isang magulang para sa 4-year-old man o mas matanda pa like teenager na anak, ay ang turuan po natin sila na ang boses nila ang may kapangyarihan. Na dapat turuan natin silang magsabi ng wag o hindi ng malinaw at matatag. At syempre guys, with confidence. Turuan natin silang magkaroon ng matibay na body language. Hindi nakatungo, tuwid yung likod, may eye contact, at syempre matatag na boses. Ang mga mambubuli o nambubuli ay umaatras kapag nakakakita sila ng lakas na nabanggit natin kanina. Hindi nila binubuli, di ba? Ang pagtanggol po sa sarili ay hindi sa pamamagitan lagi ng aggression, kundi dapat sa pamamagitan ng karunungan. Turuan natin ang anak natin ang paglayo o pag-iwas sa gulo, hindi po yan kahinaan. Yan ay ang tamang diskarte. Pero kung sakaling sinasaktan sila o hinahawakan sila ng walang pahintulot, may karapatan silang proteksyonan ng kanilang katawan at humingi ng tulong agad sa mga otoridad o sa mga nakakatanda. Hindi lang tayo nagtuturo ng self-defense guys. Nagtuturo po tayo ng self-worth sa anak natin. Especially pag babae yan. Kaya ang lesson po natin today guys, ibigay natin ang lakas na tandaan nila para makipaglaban. From that word, ito ang ating acronym for today. Tanda or T-A-N-D-A. First letter natin guys, T or tindig. Tindig at boses. Turuan natin silang magsalita ng matatag at magkaroon ng confidence sa body language nila. Kasi yan po guys ang unang depensa ng anak natin. Pag nakita na ng bubuli na may confidence sa body language ang anak mo, at nagsalita ng direct na hindi nangangatog ang anak mo, lalayo yan sa anak mo. Second letter natin guys, A or aralin. Aralin natin ang paglayo at pag-iwas kung kaya. Turuan natin silang lumayo kung kaya nilang iwasan ang gulo. Walking away is wisdom, not weakness. Kapag umiwas sila at naglakad ng palayo, pinipili ng anak mo na lumayo sa gulo. Next letter natin guys, no at boundaries. Turuan natin silang gumamit ng no nang walang pag-aalinlangan guys. Next letter natin guys, D or depensa. Depensa kung kailangan guys. Kung sinasaktan na o nagiging pisikal na ang nambubuli, may karapatan ng anak natin na protektahan ang sarili nila at tumakbo para humingi ng tulong. Kung kaya, huwag natin pong hayaan maging basag ulo ang anak natin. Ang ultimate na depensa ay ang pag-iwas sa kapahamakan, kaya kailangan ng lumayo. Kung kaya, di ba? Last letter natin guys, A or adult. Alerto at magsabi sa adult o nakakatanda kung kaya. Huwag natin sayangin magtago ang anak natin guys. Ipaintindi natin sa bata ang pagsumbong ay hindi senyalis ng kahinaan. Ito ay pananatiling ligtas. Walang bullying mananaig kung alam ng anak natin at alam na nakakatanda na nambubuli siya na nangyayari yun. Kaya tandaan po natin daddy at mami, ang sagot sa basag ulo ba ang anak mo ay dapat hindi. At huwag tayo magsisi na hindi natin sila tinuruan ng maaga. Ang tunay na tapang guys ay ang kumpiyansa na manindigan na walang suntok. Imodelo po natin ang lakas na walang galit para hindi sila lumaki ng basag ulo o biktima. Sa mga mamis at daddies na nanonood, ni isang beses ba guys ay nabuli ang anak mo sa school o habang naglalaro kasama yung ibang bata? Ano naging reaction mo at response mo para makorek ka na sabing bullying? I-share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.